Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Diyos. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon, maging sa ating mga kapatiran na naka-online po ngayon. Isa pong mapagpalang umaga sa inyong lahat. Sige po, tayo po ay tumayo. At bago po tayo umawit, sige po, batiin po natin ang ating mga kapatiran, yung nasa gilid, nasa kanan, nasa kaliwa, nasa harapan at nasa likod na isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. Amen. Good morning. Ganyan din sa ating mga kapatid na naka-online. Good morning po sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon. At tayo po ngayon ay naririto, nagkakaisa sa Espiritu at katotohanan upang papurihan, pasalamatan, sambahin ang ating Panginoon at higit sa lahat makapakinig ng kanyang mensahe. At bago po tayo magumpisa, tayo po muna ay manalangin. Diyos Ama na nasa langit, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito na kami po, Panginoon, ay dinako niyo po sa lugar na ito ng nasa maayos sa kalagayan at kalusugan. Maging ang aming mga kapatiran na nakatunghay online. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay po nila. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin sa buong linggong nagdaan na kami po, Panginoon, ay patuloy, Lord, na inyong iningatan. Pinubide, Panginoon, ang aming mga pangangailangan. Dininig ang aming mga panalangin, Panginoon, na sa buong linggo, kayo po ay aming kasakasama, Panginoon. Kaya, Lord, sa oras na ito, kami po ay lumalapit sa inyong harapan ng may pagpapakumbaba. Humingi po ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkakasala, sa mga bagay, Lord, na aming naisip, nasambit ng aming mga labi, naikilos po namin, Lord, na hindi po kanais-nais sa inyong harapan, patawarin niyo po kami. Panalangin po namin, Lord, na pagkalinisin niyo po ang aming mga puso at isipan na makapangyarihang dugo ng aming Panginoong Hesus upang maging karapat-dapat po kami sa aming paglapit sa iyo. Sa pangalan ni Hesus. Kaya, Lord, sa umagang ito, sa aming patuloy na panalangin na may papuri at pasasalamat, pinagkakatiwala po namin, Panginoon, ang gawaing ito, Panginoon, mula po sa aming pag-aawitan ng mga makalangit na awitin na ito ay aming iniaalay sa iyo. At higit sa lahat, Panginoon, sa pakikinig ng mensahe mo na dadalhin po ng aming mahal na Pastor Archie. Patuloy, Lord, na bigyan niyo po kami ng karunungan, katalinuhan, upang maunawaan po namin ang laman ng mensahe mo sa bawat isa sa amin. Gayon din po, Panginoon, salamat po sa buhay ng aming pastor, na patuloy, Lord, na nagpapagamit sa inyong ministeryo sa pagpapahayag ng iyong salita. Panalangin po namin, Panginoon, bigyan niyo po siya ng karunungan, katalinuhan at katapangan upang maipahayag ang mga salita mo, Panginoon, at higit sa lahat ng may pag-ibig. Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Kaya, Lord, ito po ang aming panalangin na may pasalamat at pagsamba sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon. Sa buong linggo, hindi niya tayo pinabayaan. Tapos madama ang sarap ng iyong presensya, sumagi sa aking isip, may hihigit pa ba? Matapos madama ang tunay na pag-ibig, sinabi sa sarili, hindi kita pagpapalit. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Matapos madama ang sarap ng iyong presensya, sumagi sa aking isip, may hihigit pa ba? Matapos madama ang tunay na pag-ibig, sinabi sa sarili, hindi kita pagpapalit. Aanhin ko pa ang mabuhay, sa presensya mo ako ay mawawalay. Aanhin ko pa kayamanan, kung ika'y wala sa'kin, wala ring kagalakan. Aanhin ko ang lahat ng bagay, kung sa pag-ibig ay kapos ang aking buhay. Aanhin ko pa
Sa mundong ito, lahat ng bagay nagbabago. Ang iyong pangako, mapanghahawakan ko. Ang araw, lahat ng bagay ay papanaw. Salita mo ay sandigan, O Jesus, tanging ikaw. Aanhin ko ang mabuhay. Kung sa presensya mo ako ay mawawalay. Aanhin ko ang kayamanan. Kung ika'y wala sa'kin, wala ring kagalakan. At aanhin ko lahat ng bagay. Kung sa pag-ibig ay kapos ang aking buhay, aanhin ko pa ang mabuhay. Kung sa presensya mo ako ay mawawalay, aanhin ko kayamanan. Kung ika'y wala sa'kin, wala ring kagalakan. At aanhin ko lahat ng bagay. Kung sa pag-ibig ay kapos ang aking buhay, aanhin ko pa ang mabuhay. Kung sa presensya mo ako ay mawawalay, aanhin ko kayamanan. Wala sa'kin, wala ring kagalakan. At aanhin ko lahat ng bagay. Kung sa pag-ibig ay kapos ang aking buhay, aanhin ko pa. 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 Purihin ka, Panginoon. Tunay nga, O Lord, na kami nagpupuri, nagpapasalamat sa presensya mo, Panginoon, sa aming buhay. Sa buong linggo, Panginoon, na kami, Panginoon, ay inyong iningatan, dininig ang aming mga panalangin. Tunay nga, Lord, na ikaw ay hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Aking Panginoon, walang katulad mo, tanging ikaw lamang ang sasambahin ko. Pag-ibig mo'y wagas, hinding-hindi magwawakas. Ito'y nag-aalam at hindi kumukupas. Ang Panginoon, walang katulad mo, hanging ikaw lamang ang sasambahin ko. Pag-ibig mo'y wagas, hinding-hindi magwawakas. Ito'y nag-aalam at hindi kumukupas. Kahit noon hanggang ngayon, magpakailanman naroroon, hinding-hindi magbabago. Buhay kong ito ibibigay sa'yo. Ang panalangin ko ay ang presensya mo. Walang mahihiling kapag kasama ka. Ang kapayapaan laging nadarama. Kahit noon hanggang ngayon,
magpakailanman naroroon. Hindi magbabago kahit noon hanggang ngayon, magpakailanman naroroon. Hindi magbabago. Yes, Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon, at sinasamba. Tunay nga na dakila at tapat ang iyong pag-ibig sa bawat isa. Mula noon hanggang ngayon at magpakailanman, ikaw ang Diyos sa buhay. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon. Kahit noon hanggang ngayon, magpakailanman naroroon. Hindi magbabago kahit noon hanggang ngayon, magpakailanman naroroon. Hindi magbabago kahit noon hanggang ngayon, magpakailanman naroroon. Hindi magbabago. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin, sinasamba, O Diyos. Sinasamba kita, Panginoon. Dinadakila ang pangalan mo. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang Panginoon. Purihin ka habang panahon. Sa puso ko'y ikaw lamang. Maghari ka magkailanman. Pang ikaw lamang, Jesus, ang paglilingkuran hanggang sa dulo ng walang hanggan. Pupurihin ka, itataas kita, luwalhatiin ka, papuri't pagsamba, dahil sa pag-ibig mo sa'kin, kinuha mo aking dalangin. Sinasamba kita, Panginoon. Dinadakila ang pangalan mo. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang Panginoon. Purihin ka habang panahon. Sa puso ko'y ikaw lamang. Maghari ka,
Ikaw lamang, Jesus, ang paglilingkuran hanggang sa dulo na walang hanggan. Pupurihin ka, itataas kita, luwalhatiin ka, papurit pagsamba, dahil sa pag-ibig mo sa'kin, kinuha mo aking dalangin. Pupurihin ka, itataas kita, luwalhatiin ka, papurit pagsamba, dahil sa pag-ibig mo sa'kin, kinuha mo aking dalangin. Pupurihin ka, itataas kita, luwalhatiin ka, papurit pagsamba, dahil sa pag-ibig mo sa'kin, kinuha mo aking dalahin. Dahil sa pag-ibig mo sa'kin, kinuha mo aking dalahin. Dahil sa pag-ibig mo sa'kin, kinuha mo aking dalahin. Purihin ka. Tunay nga, Lord, ang iyong mga anak naririto ngayon, Panginoon, kami nagkakaisa upang papurihan ka, pasalamatan ka, Panginoon, at higit sa lahat, sambahin ka, Panginoon. Kayo lamang po, Panginoon, ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng ito. Kayo po ang aming Diyos. Kayo ang dakilang Diyos, ang Diyos na buhay. Tunay, Lord, na kami nagpupuri, nagpapasalamat at sumasamba. Purihin ka, Panginoon. Tanggapin mo po ang aming papuri, pasalamat at pagsamba. Sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sige po, isang malakas na palakpak sa ating Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. At tunay nga po na tayo ay nagpupuri at nagpapasalamat dahil dumating na naman po ang pagkakataon na tayo ay nagkakasama-sama ngayon. At itong araw na to ay special day for us kasi kasama din po natin dito ang ating mga kapatiran from Puray Christian Church sa pangunguna po ni Pastor Elmer. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay po ng ating mga kapatid sa Puray. At ngayon naman po, dadako na po tayo sa isa sa pinaka-importanting gawain po natin ngayon ay ang pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya muli, tinatawagan po yung ating mga chikiting dyan na sumama na po kay brother, sa mga kabataan para po sila ay mag-Sunday school. At tayo naman po na naririto, ay handa po natin ang ating pandinig sa pakikinig ng salita ng Diyos na dadalhin po ng ating mahal na pastor, walang iba kundi si Pastor Archie. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Pastor Archie. Hallelujah. Praise God. Kamusta na po kayo? Walang sumasagot. Kamusta na po? Praise God. Pinagdudugtong tayo ng teknolohiya, kaya saan man tayong dako naroroon, tayo man ho, nasa Luzon, Visayas, Mindanao, every morning ho, hindi napapatid ang gawain ng Diyos. Bagaman kung minsan hindi tayo nakaka-attend, alam niyo kung bakit? Siyempre, nasa eroplano ho, walang signal. Pero tuloy ho yan. Alam po ng ating mga tagapanalangin na hindi natin hinihintuan po ang every morning prayer meeting natin. Bakit ho hindi kinakailangang hintuan po yan? Ang sabi po ng banal na kasulatan, doon po sa Hebrews chapter 10 verse 25, huwag nga ninyong pagkalimutan ng mga ganitong uri ng pagkakatipon
sapagkat alam ninyo na malapit nang dumating ang Panginoon. Kaya hallelujah, praise the Lord. Ano ho? Tuloy-tuloy ang mga gawain natin, tuloy-tuloy po na tayo po ay nakakapagserbisyo. Una po sa Panginoon, lalong-lalo na sa lahat ng kawan na Kanya pong hinirang. Praise God. Ano po? Kaya po sa umagang ito, tayo po ay bibigyan na naman ng panibagong mensahe ng ating Panginoon. Tayo ho mga kapatid ay nasa physical na mundo ngayon. We are in the physical world. Kaya yung mga bagay na itinuturo natin, hindi lamang po spiritual, ay mahalaga din po physical, pinansyal, emotional, intelektual, lahat ng kabahagi po ng kaluluwa ng isang tao. At sa umaga po na ito, ang atin pong pag-aaralan, isa na naman pong karunungan. At ito pong karunungan na ito, may kinalaman sa paalaala natin o paalaala po tungkol sa pananalapi. Yan po yung preaching na atin pong pag-aaralan ngayon. Naku, pastor, basta ho pag pera, wag nyo pong i-discuss yan. Sasabihin ho ng maraming tao, mukha kayong pera. I don't care. Ang sa akin ho, tinuturo ko kung ano ho yung nasa Biblia. Kahit nasabihin nyo po na ako'y mukhang pera, alam ng Diyos ang puso ko, itinuturo ko to para ang kabuuan po ng aral ng Biblia ay maihayag. Ako po'y nagpapasalamat, hindi po kami pinaghirap ng Diyos sa pera. Kaya kahit na sino po sa mata niya naririto ngayon, matitignan ko dahil wala po akong inutangan. Can we say amen? Amen. Hallelujah. Nakakatingin po ako. Unang-una po, ako po'y nangungutang din sa bangko sa credit card. Pero as much as possible po, ayokong mangutang sa kapatid. Alam niyo po kung bakit? Marami na pong sinira ang utang, lalong-lalo na sa mga magkakapatiran. Bakit ito nasira, pastor? Minsan hindi na-a-attend kasi nasa loob ng church yung pinagkautangan. Ayaw ng bayaran. Minsan hindi na ako a-attend kasi hindi kami nakakuha ng benepisyo sa Peace of Harvest eh. Pero kung nagagalak po ako, kahit wala na kayong libreng reseta ngayon, kahit wala na kayong libre pong pa-hospital ngayon, nananatili kayong tapat sa Diyos. Can we say amen? Amen. Hallelujah. Ang gustong-gusto ko po sa puray, ang lakas mag-amen. Amen? Amen. Hallelujah po. Maski pag ako nagpe-preach doon talaga, nabibingi po ako sa amen. And mamaya, titignan po natin, ano ho itong mga paalaala tungkol po sa pananalapi. Tayo po lahat ay manalangin. Salamat po, dakilat mapagpalang Ama, na kami po'y dinako nyo po sa banal na templo na ito upang bigyan na naman po kami ng panibagong karunungan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and understanding is the knowledge of the Holy One. At ngayon naman po, lahat ng karunungan sa aspetong pisikal, sa aspetong pinansyal, ituturo nyo po sa amin upang maging good stewards po kami, tagapangalaga ng lahat ng ipinagkakaloob nyo pong pananalapi sa amin. Panginoon, sana po wag ma-offend ang aming mga kapatid because they are already matured as Christians. Sa lahat ng mga sasabihin na ito po ay sinasabi bilang pag-ibig po, bilang pagmamahal po, bilang bahagi ng aral ninyo, Panginoong Ama, na dapat po tanggapin, maging ng pastor, ng lahat ng elders, ng lahat po ng naririto, Panginoong Diyos. Kaya sa umagang ito, nagpapasalamat po kami sa lahat ng karunungan, sa lahat ng kalakasan, at maging sa pagpapatawad po ng mga nagawa naming mga pagkakamali. Kaya Ama, pagpalain niyo po ang araw na ito, nagagalak po kami at kasama namin po sa pananambahan, ang lahat po ng mga taga-Puray Christian Church, ang mga opisyales po nila. Salamat po at iningatan niyo po sila na sila po'y nakaakyat dito ng ligtas, mapayapa at maayos po. Kaya pagpalain niyo po kami, maraming salamat Ama. Ang pinakamataas po na papuri at pagdakila ay tanging sa iyo lamang sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. Sino po sa inyo ang kumakain? Magsabi ng amen. Sino po umiinom? Magsabi ho ng amen. Alam niyo ho ba, ang pagkain at ang iniinom natin, nagagawa ho natin ng may kasiyahan yan dahil tayo po ay may pera. Amen. Hindi ako naniniwala, Pastor. Sa Peace of Harvest, libre pagkain. Abay, may pinambili din ho kami dyan. This coming June 16 ho, umattend kayo. Yan po yung 32nd anniversary po natin. At yan po, babaha po pagpapala ng Diyos. Libre man po yan po ay galing sa mga nagbigay, galing sa Panginoon na ginamit po ang mga nagbigay bilang kasangkapan po ng pagpapala.
Kaya po sa umagang ito, kayo man ho'y kumain, kayo man po'y uminom, lahat po yan nangangailangan ng salapi. Gaya ng sinasabi po ng aklat ng Mangangaral, dito po sa Mangangaral 10:19. Sabi po ng Ecclesiastes chapter 10 verse 19, ang pagkain ay nagdudulot ng kasiyahan at nagpapasaya sa buhay ang inumin. Itong lahat ay mabibili ng salapi. Can we say amen? Mahalaga ba salapi? Hallelujah. Alam niyo po, no? Lalo na ngayon, magfa-Father's Day ho. Huwag tayong magtipid ho na, hindi ko naman sinasabi ho na, ay, dali mo lang sa karinderya. Okay din naman ho yun. Pero kung nakapag-ipon-ipon man ho tayo, magfa-Father's Day, mga tatay po. Dalhin po natin sa isang kainan na talagang masisiyahan po yung buong pamilya. Huwag tayo magtitipid. Pastor, gusto ko dalhin yung aking tatay sa Diwata, Pares, Overload. Okay naman din ho. Pero is that the best? Ano ho? Kung yun ho yung talagang the best na naabot ng budget po ninyo, dahil talagang yun na po yung walang problema po. But if it is not the best, pag-isipan po natin. Kasi ang kasiyahan po na dulot ng pagkain po, yan po ay bigay sa atin ng Diyos dahil tayo ho ay may pera. Amen? Tanungin niyo po ako, Pastor, gusto niyo ng pera? Tanungin niyo ako. Ay, ipokrito po ako pag sasabihin kong hindi. Pero ako po, hindi po ako kumuha ng pera sa inyo para po pahirapin kayo. Nagbabanat ako ng buto ko, kapatid. Thanks be to God. Minsan pagod na ho ako, nasa ibang bansa po ako, nasa ibang probinsya po ako, dahil gusto ko magbanat ng buto para hindi na po kayo perwisyuhin. Bakit ho? Gusto ko ng pera ho eh. Gusto ko maghanap buhay. Gusto ko i-date si Marlene sa pinakamaganda pong restaurant. Gusto ko po pag nagkasakit po yung ama ko o yung tatay ko ho. Marami akong pera. Pag dinala ko sa St. Luke's, pag nakita yung tatay ko, naka-wheelchair halimbawa, good morning, sir. Magandang umaga po, tuloy po kayo. Bakit ka gagalangin? Dahil pastor ka na may pera. Can you say amen? Pera na kinuha mo sa malinis na paraan. Kaya po, ang pera ho, may kapangyarihan yan, kapatid. Naku, tuturo pala ni pastor ngayon na tayo ay maging mukhang pera. Wala akong sinabing magmukhang pera tayo. Ang sinasabi ko po, ang pagkain, sabi po ito ni Haring Solomon, ay nagdudulot ng kasiyahan. Ano pong gusto ninyo sa atin pong 32nd anniversary? Meron hong mechado? Magsabi ng amen? Hallelujah. Gusto nyo ho ba may pininyahang manok pa? Magsabi ho kayo ng amen. Gusto nyo ho ba meron pong soft drinks pa? Kung maaari, may cake pa? May ice cream pa? Wala tayong pera. Pero alam niyo po, because God will provide, wala pong a-absent ng June 16. Can we say amen? Kasi may pera ang church na ito. Palakpakan nga natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah! Wala lang ako sa posisyon, ipagkaloob sa inyo kung gaano kalaki ang pera natin, baka mabigla kayo. Natatawa na sila. Pero lahat ng yan, di ba kayo nagtataka, yung kinakain natin, na-satisfy tayo. Ay, nung Pasko, sarap ng kinain namin sa Feast of Harvest. Ngayong anniversary po, talagang pipila kami rito. Eat all you can. Bakit ho ganun nangyayari? Kasi lahat ho yan dulot ng pera. At masama ho ba ang pera? Hindi. Kasi sabi ni Haring Solomon, ang pagkain ay nagdudulot ng kasiyahan, kaya nga tayo Feast of Harvest, at nagpapasaya sa buhay ang inumin. Meron ka ng water, may tubig tayo, hindi ho ba? Meron pang nag-pledge ng may soft drinks pa, kapatid. Kaya lang dahil inaalaala namin ang kalusugan ninyo, yung pong nag-pledge ho, tigi-tigi 1 litro tayo ng Coke, ginawa na lang hong sakto. Baka naman ho, tumaas yung sugar ninyo ganun pa man din ho, meron pa rin ho tayong kakainin. Kasi dulot lahat ho yan ng salapi. Tingnan ho natin ang mga karunungan na matututunan natin. Una po sa lahat, kapatid, kailangan ho, kaya tayo nakakabili ng ganyan,
Kasi tayo po'y nagtitipid sa pananalapi. Can we say amen? Hallelujah. Nagtitipid tayo. Ang sabi po ng Kawikaan 21:20, ang bahay ng matalino, sabi nyo nga ho, matalino. Ang bahay ng matalino ay napupuno ng kayamanan. Hallelujah. Ngunit lahat, sabi nga ho natin, lahat ay winawaldas ng taong mangmang. O maging matalino ho. Pag dumating ho ba yung sweldo po natin, pag dumating po ba yung bonus natin, ang sabi ho ng mga Ilocano, ubos-ubos biyaya, bukas nakatunganga. Paano nung pagdating ng sweldo, no? Binili ho ng isang iPhone, ubos yung pera. Pero may 3 anak pala siya, may asawa ho siya, may mga babayaran na mga utang, may mga due date ho o due dates. Pero isang bagsakan, naubos yung kanyang pananalapi. Kaya nga ho, sinasabi po rito ng Kawikaan, matuto tayo, galing po kay Haring Solomon po, pinakamatalinong tao, pinakamarunong sa lahat. Ang bahay ng matalino'y napupuno ng kayamanan. Kaya makikita nyo po, itong kapatid na ito marunong sa salapi. Uulitin ko po iba po yung nagtitipid sa kuripot. Sabi nyo nga ho, nagtitipid? Kuripot. O sabi nyo sa katabi nyo, matipid ka ba? O kuripot? Yung nagtitipid po, kapatid, para may isisave siya. Yung kuripot ho kasi ni isang pusing walang lalabas dyan. Masama ho yun. Lalo na ho pagka may mga celebration, ito po ang iniiwan kong karunungan sa inyo. Mga kapatid, kung meron naman din pong pinag-ipunan, Father's Day, pakanin nyo sa Vikings yung buong pamilya. Can we say amen? Wag po yun, doon na lang tayo kay Hiwaga. Mas mura kay Diwata. Minsan, hindi ko po minemenos yun, Minsan, baka yun na yung pinaka-the best. Pero siguro naman, for the whole year po, nakaipon tayo more than 100 pesos. Kasi doon po, merong kakain ka po doon, talagang budget friendly naman ho. Hindi ako nagko-commercial, Diwata, Hindi ako nagpapabati ng birthday ko. Pero, ibig ko sabihin ho, may only rice ka na, may only soup ka pa, may only hug, only kiss, marami hong only But is that the best for your family? Parang di naman makonsensya po. Ang tatay ko po ay tama-tama. Sa Father's Day po ay may kakaroon po siya ng birthday din po niya sa Father's Day. Parang naisip-isip ko, saan ko kaya i-date yung aking biyenan? Amen? Kay Diwata Paris kaya? Nakapag-ipon-ipon naman po. Kaya napakahalaga po nung nagtitipid tayo Kasi may mga bagay po na magagawa ka kapag ka may pera ka. At ako ho, tinitignan ko kayo ng diretso ho sa mga mata ninyo. Ang laki ho ng kapasidad ko ngayon bilang pastor. Hindi ako nagyayabang dahil may pera ako. Dahil may pera yung misis ko. Siguro ho, kung wala akong pera ngayon, kaawa-awa po ako sa church na ito, kapatid. Hindi ko masasabi yung totoo. Dahil aamuhin ko lahat kayo para huwag kayo magagalit. Pero magalit na kayo at magalit sa akin, ang Diyos ho nagbibigay sa akin ng pera. Can we say amen? Pwede ba natin palakpakan ng Diyos? Purihin po ang Panginoong Diyos. Minsan masasabihan ka ng mayabang, Hindi po ako nagyayabang. Sinasabi ko lang po na pag nagtitipid ka, marami pong pwedeng mapatunguhan ang buhay po ninyo. Matipid ka ba, Pastor? Naku po, matipid po kami, pero hindi po kami kuripot. Iba po kasi yung kuripot, yung walang lalabas na ho Pero pag nagtitipid po, tinitignan natin, during the ordinary days, magtitipid tayo. Yung tubig ho ba sa inyo, for example po, napakahalaga. O hinahayaan nyo lang during the summer time. Sino ho rito nagkaroon ng problema po? Alimbawa, yung pong linya ninyo ng tubig, mabilis yung ikot po ng kontador ho ninyo. Tapos pagkita ninyo, 6,000 na kagad yung bill ninyo. Parang hindi naman makatarungan yon kasi hindi naman ganun kamahal ho yung tubig. Yung tubig ho yata natin, 300 or 400 po. Kahit isang buong pamilya, pwede na.
Pastor, nagtitipid kami, yung mga linya niyan, ang mamahal ng tubo ho eh. Ipagawa ninyo yung tubo, kahit na sabihin nyo gumastos pa kayo ng 1,000, in the long run, mas makakatipid kayo. Can we say amen? Kaysa namang buwan-buwan ho, 6,000, kasi may leakage ho yung inyo pong tubo. Alam ko nangyayari po mga practical na bagay po sa atin yan. Sa bigas ho, sa bahay, napakatipid po namin. Ibig sabihin ho, bawal talaga yung may matitira hong butil. Bakit ho? Mahal ho bigas ngayon, di pa bumababa ng 20 pesos. Napakamahal ho, 60 pesos ho yata, 50 pesos ho 1 kilo. Kaya ho, bawat butil ng bigas ho, mahalaga. Kailangan tinitipid po. Kaya may karunungan tayong matututuhan. Tignan nyo po yung bahay po ng matalino. Pagka nakita nyo yung bahay ng matalino, wala hong nanonood ng TV, pinapatay. Pagka humitagas o tulo ho yung mga tubo, pinagagawa niya. Kung may mga natitira pong pagkain, nako kapatid, baka ho, hindi lang ho kami gumagawa nun. Ginagawa niyo ho rin ba yung pagkain niyo kinagabihan, ginagawang almusal? Sinong gumagawa ho nun? Magsabi ng amen. Oh. Ang tawag ko ho doon, teriyaki. Alam niyo yung teriyaki? Tirang ulam kagabi. Kinakain din ho namin yon. Sapsap. Halimbawa ho, yung sapsap ho, umagahan. Pastor, kumakain kayo nun, di ba pag umagahan ho, pandesal mas masarap, kape, o kaya ho, magsinangag kayo. Pero yung sapsap, opo. O yung totohanan lang, kumakain kayo ng sapsap sa umaga, napakasarap po, lalo na kung may kamatis. Ewan ko lang sa mga ibang kabataan po. Kasi sayang ho yung ulam na pagkatapos ho natin na hindi ho nakain ng kinagabihan, hindi naman pwedeng kainin na sa umaga, natatapon na lang ho natin. Kaya tinuturuan tayo ng isang matalinong tao nakatira ho sa bahay na pupuno yan ng kayamanan. Kasi yung natitipid niya, may mga paglalaanan siya, hindi dahil kuripot siya. Yung natitipid po ninyo, i-date ninyo yung misis ninyo, pumunta naman kayo sa pinaka-class po na restaurant. Ini-encourage ko kayo, mga kapatid, hindi natin alam ang kakahinatnan ho natin bukas. Tipid ka ng tipid. Di ba nabasa po ninyo? Sa Luke chapter 11 po, sa chapter 12 po, yung isang mayaman po, magpapakayaman na lang ako, kakain na lang ako. Hindi naman natin alam, bukas makalawa pala, wala na tayo. So we have to enjoy every moment with our family. Huwag niyo pong titipirin yung misis ninyo. Huwag niyo pong, may mga nakikita po kung ganun, kapatid, Mother's Day, ano po niregalo dun sa nanay? Kaldero. Niregalo sa nanay ho, siyanse. Mga bagay ho, gagamitin din niya sa kanya pong tirahan, sa bahay ho. Pero pag nagbigay po kayo, ano ba, pampaganda naman sa misis ninyo, bet hindi nyo bigyan ng make-up. At kung ako naman, sorry ho, hindi ako galit dun sa mga kung ako naman may pera, palalampasin ko naman yung Everbilena na lang. Bilan ko naman ang mas maganda-ganda siguro po. O hindi ko sinasabing menos yung Everbilena, Pero may mas magaganda pang deserve po yung misis ninyo. Doon po sa damit. Yan, suot niya na yan, galing ng Thailand do yan. Ako namili niyan. At nakita po ni Sister Aster kung kaninong manikin ho nakasuot yan. Di ba, Sister Aster? Doon yan sa pinakadulo ho, tinawaran ko pa. Alam niyo mga kapatid, meron kasi na pagka nakita ko ng inyo pong asawa, magagalak yung heart po niya. Bakit? Hindi niyo siya tinipid. Ang tinipid niyo po, yung mga bagay na pwede nating tipirin sa tahanan, na nakasave po tayo. At dahil po nagawa natin yon, naging maginhawa lalo ang ating buhay. Pangalawa, yung pong pagiging masinop, iba po yung pagtitipid sa masinop. Yung masinop po, careful. Ibig sabihin ho niyan, well-budgeted. Saan pupunta po yung pinagkakakitaan? Sabi po rito, ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop. Ano po yung magdarahop? Ang lalim na Tagalog, Maghihirap. Ngunit magbubunto ng yaman ang kamay po ng masinop. Masinop means careful, prudent, maingat. Bakit ho? Pag masinop ka sa pananalapi, hindi ka waldas. Tinitignan niyo po saan mapupunta. Meron pong sinasabi ang Hebrews chapter 13 verse 5,
huwag kayong magmukhang pera. Masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Tinuturo po sa atin dito sa Kawikaan 10:4 kung paano po tayo magiging masinop nang hindi tayo nagmumukhang pera. Sabi nyo nga sa katabi nyo ho, mukha ka bang pera? May iba ho, ang best friend ho, ano ho, si Ninoy, ayan. Ang best friend nyo po, yung agila. Gustong-gusto yung agila. Ano ho, dati 3 bayani ho nakalagay. Bakit ho gustong-gusto natin na maging masinop, mga kapatid? Kasi yung pera, kung pagkakagastusan natin, may mga nakalaan hong mas mahahalaga. Alam nyo mga kapatid, lalo na so sa mga kumikita po dito, ano ho, doon po sa economic ranking natin, pagka po ikay kumikita na sa isang buwan po ng mga 150,000 pataas ho, tinatagurian na ho yung medyo maginhawa na buhay nyo. Maginhawa na buhay nyo po nun. Pag ikaw po kumikita ho ng 15,000 a month, 4 ho yung inyong anak, tapos may asawa ka at nangungupahan ka, naghihikahuso ng konti ho yun, yung 15,000. Kulang na kulang po yun, mga kapatid. Paano natin mari-reach out naman, Pastor? Mahirap talaga ang buhay sa Pilipinas na tayo ho ay kumita ng 150,000. Mamaya po, bibigyan tayo ng tips, bibigyan tayo ng karunungan ng ating Panginoong Diyos. Kami po, we do not invest our money sa bangko kasi sa bangko ho, ilang percentage lang naman ho yan. Maraming tinuro ang Diyos po, lalo na't nasa legal profession po yung asawa ko, maraming tinuturo ang Diyos. Mamaya magde-diversify po kayo, hindi lang nyo ilagay sa bangko, iimpukin ninyo, pati po si Kristo nagsabi po nun saan mo nilagay yung isang kusing? Ginawa ko, tinago ko ho sa ilalim ng lupa. Masama na alipin, sabi ni Jesus kasi tinago niya lang Yung isa naman ho, yung 5, nag-earn pa ng 5. Tapat at mabuting alipin, pumasok ka sa kaharian ko. Di ba may tinuturo ang Lord doon? Yung pong 10 naman, nag-earn pa ho ng 20, kaya sabi ng Panginoon, mabuti at tapat na alipin. Pero yung isang kusing, tinago mo at hindi naman kumita, masamang katiwala tayo nun. Kaya po sa panahon natin ngayon, pag mahirap ka sa edad mo na yon, maaaring kasalanan mo na yan, kapatid. Kasi binibigyan tayo ng karunungan ng Diyos. Sabi nga ho dito, ang kamay ng tamad ay tiyak na magdarahop. Alam nyo mga kapatid, ang dami palang pwedeng gawin ho Tambay ka sa bahay, may motor ka, pwede ka palang mag-grab. Amen po ba yun? Buong araw nakatihaya ka ng ganon. Pagkatapos na nag-grab, nagdi-deliver pa ho. Saan ho? Sa Lazada. May mga kapatid tayong ganon. Nakikita ko nga ho sa amin Minsan ho, naglalakad akong ganon. Binati ako ng isang kapatid. Pastor, nandun sa tapat ho ng bahay namin. Sabi ko, anong ginagawa mo dito, kapatid? Kasi katatapos lang ho naming magtinda ho ng mga merienda. Pagkatapos ho ngayon, naghatid naman po ako. Ang sipag mo, kapatid. Yan yung sinasabi nating masinop. Kasi lumalaki yung pamilya niya, dumadami po yung miyembro ng kanyang tahanan, at gusto niya ho yung the best para sa kanyang pamilya. Mag-aaral yung mga chikiting niya pagdating ng panahon. Ano yung naipundar niya? Pagkatapos bibili sila ng sarili nilang tahanan. Alam niyo po, yung eksaktong buhay ho ng sinasabi ko si Diwata, yan po yung nakatira ho sa ilalim po ng tulay. Kriminal pa nga ho dati yan. Kasama si Otlum, mga kriminal ho yan Pero hindi sila nanatili na hanggang dito na lamang ako at wala akong magagawa sa buhay. Nagsimula akong magtinda ng pares. Pagkatapos siyempre, sumikat. Nag-curious yung mga tao, dumami ng dumami ho. Naku ngayon mas mayaman pa sa artista itong mga tao ho na ito Anong binebenta nila? Pares. Dami-dami nagbebenta ng pares. Ano bang pinagkaiba ng pares nila sa pares po ng ibang nagtitinda ho? Sila ho kasi nagkaroon ng exposure sa social media. Naging curious ang tao, kaya sila po ngayon nilalapitan. Hinahabol sila ng pagpapala ngayon. Bakit? Marunong ho sa pera. Huwag kayo magagalit pag pa-picture kayo ng pa-picture, nagagalit. Kasi ang gawain ng tao, magnegosyo, hindi ho magpa-picture. Kaya kung tayo ho masinop sa pananalapi, naku. Alam niyo po ako, hindi po ako kuripot, pero pag kami natatabi po akong pera, ang number 1 priority ko, kung nakautang man ako, bayaran ng utang. Hindi ako makakatulog hanggat hindi ko nababayaran ang utang.
lalo na ho ang credit card. Kaya tinitiyak ko ho at the end po ng statement of account, 0. Nagagamit ko ho ulit. Wala po akong problema. Kasi mahirap po yung may utang, tawag ng tawag sa bahay ho yan. Naranasan ko na po nung college ako, kumuha ko ng credit card. Ang napeperwisyo ho yung nanay ko. Yung opisina ho, tatawagan. Sasabihin, meron ba kayong empleyadong ganito? Tapos yung boss nyo ho, sisiraan kayo ng sisiraan. Sino po dito na-involved na po sa mga online pautang? Naku, mumurahin kayo talaga niyan. Sagad to the bones, ano ho? Pagka minura ho kayo niyan, may pagbabanta pa sa pamilya ninyo. Pagka lumabas daw po kayo, merong papatay sa inyo. Kaya mga kapatid, yung mga ganun hong uri ng pautang, pag-isipan ninyo, are you very careful with your money? Saan nyo ho ba gagamitin? Naku, pastor, nalulung po ako sa online sabong. Naku, patay na. Sino na nalululong dito sa sugal? Ang sugal ho ay demonyo, kapatid. Kung papanong ang drugs ay nakaka-addict o ang shabu'y nakaka-addict, wala hong pinagkaiba sa pagsusugal. Kaya mga kapatid, yung mga na-involve sa casino, psychological problem po yan. Nire-rehabilitate yan, kapatid. Kasi napakahirap pong kumawala dyan. Yun pong na-involve po, no? Na binenta ho yung kanya. Kaya po sa casino, mapapansin ninyo, nandun ho yung sanlaan. Sa casino ho, wala po kayong makikita doon na bintana para hindi nyo namamalayang gabi na. May mga estilo ho mga casino eh. Okay? Doon po sa casino, mga kapatid, pananaluhin ka sa una para tataya ka ng tataya. At sino ang panalo? Yung may-ari ho ng casino. Sa casino, nandoon ho ang lahat ng uri ng palitan ng droga. Sa casino, nandoon po ang mga babae po na mababa ang lipad, mga high-class prostitute. Doon po sa casino, mga kapatid, nandoon po yung palitan ng pera, nandoon po ang money laundering, nandoon po ang lahat ng uri ng pag-ibig sa salapi. Kaya po, wag sanang mag-i-engage ang kahit na sino sa inyo sa pagsusugal po sa casino. Sisirain po kayo niyan. Tayo, may wisdom tayo masipag yung kamay ko. Na-inspire ako dun sa kapatid na yun, ano ho? Pagkadating ho, halimbawa ng tag-init, halo-halo, yung mga malalamig po ginagawa nila. Ngayon naman ho, magtatag-ulan na, mga goto naman, at nagdi-deliver sila. Pag wala namang ginagawa sa gabi, kasama ko sa Lazada, nagdi-deliver po no, ng Lalamove. Sabi ko, kapatid, hindi ka ba napapagod? Pastor, para sa pamilya. Can we say amen? Pwede ho ba nating sabihing amen? Hindi naman po kinakailangan pala nakatihaya tayo sa bahay, maging masinop tayo sa pera, magiging maginhawa yung buhay natin. Kapatid, ayoko na ho yung buhay kasi ng mahirap, yung nangungupahan. Gusto kong dumating, ako naman ang nagpapaupa. At lahat ng pauupahan ko, dadaanan ko lang, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000. Pag uwi ko sa bahay, 200,000 kada isang buwan. Amen po ba yun? Sarap ng pakiramdam nung ganun ha. Tapos biglang nagkasakit halimbawa ho yung biyena ninyo. Kailangan itakbo sa ospital. Naku kapatid, pag may pera ka, sasabihin ko sa inyo, kahit dumumi yung biyena ninyo, good morning, sir. Ay, si sir dumumi. Thank God. Subukan nyo ho na yung inyo pong biyenan, wala kayong pera, dinala nyo sa PGH, dun sa P-ward, ano ho, o sa free ward nilagay nyo, dumumi. Ewan ko ho, kung di kayo mabulyawan ng mga nurse doon, pag mumumurahin kayo. Pero pag may pera ka kapatid, gagalangin ka. Can you say amen? Hindi ko po sinasabi na bigyan nyo ako ng pera. Huwag ninyong mamaliin yung turo. Maging masinop tayo sa pera. Ako ho, thank God, ano ho, nagbabanat po ako ng buto ko. Nagtatrabaho po ako sa Department of Education, sa NCCA, nagtatrabaho po ako sa University of Santo Tomas. Purihin po ang Panginoong Diyos. Ang misis ko po may-ari po ng law firm. Sila po ililipat ng Prestige Tower ngayon, mga kapatid. Lahat ng kanila pong pondo roon galing sa sariling pananalapi. Kaya po pagka meron kang pera o meron kang salapi, kapatid, ang sarap po ng buhay. Paano ho? Magtipid. Pangalawa ho, maging masinop. Pangatlo, yung pong pangungutang, maging matalino.
Ito na nga ho, sabi ng Romans, huwag kayo magagalit sa akin kung nangungutang kayo. Mahalaga ang nangungutang. Magsimula po nung kami po ay bumili ng lupa, nangutang po kami. Bangko ho namin, BDO. Ang mga sasakyan po namin, inutang namin, awa ng Diyos, bayad na lahat. Praise God. Ang lahat ho ng amin pong mga gagawin, lalo na po yung kanilang expansion, inutang ho lahat sa bangko ho yan. Pero may paalala po sa pag-utang. Sabi ng Romans chapter 13 verse 8, huwag kayong magkautang ng anupaman sa kanino man. Dahil ang nagpapautang, Panginoon sa mga nangungutang. Can we say amen? Totoo po yun. Hindi ka pwedeng makapagdikta, hindi ka pwedeng makapagsalita kung ikaw lang yung nangungutang. Pero kung ikaw yung nagpapautang, kapatid, nako, Panginoon ka ng lahat ng inuutangan mo. Kaya nga ho, ito wag kayo ma-offend ho. May isa pong sinasabi rito, kasi gusto ko ho kayong sabihan ng totoo, mahal ko po kayo eh. Sabi po ng awit 37:21, Psalms chapter 31 verse 21, anumang hiramin ng taong masama ay hindi na niya ibabalik sa kanyang kapwa. Ulitin ko ho awit 37:21, anumang hiramin ng taong masama, hindi na niya ibabalik sa kanyang kapwa. Mare, pahiram naman ng syansi. Wala kasi kaming panluto. Ay sige Mare, okay lang. Pagkatapos hindi nyo binalik, di ba mga magkakapit-bahay ho, nagpapahiraman ho. Pare, baka pwede namang humingi muna o meron muna ng martilyo at lagare, may aayusin lang kami. Siyempre, pinahiram po kayo, lumipas po yung isang buwan, 3 buwan, 1 taon na ho, 2 taon, wala nang solian. Masamang tao ka, kapatid. Lalo na po yung pera. Hindi ko po sinasabing masama mangutang, kung kailangan mangutang, mag-uutang po tayo. Tayo naman mga magkakapatid po, sa nagpapautang, wag nyo na hong tubuan. At kung hindi naman makakabayad ho, sa'yo na, kapatid. Pastor, pautang naman ho. Wala ho talaga ako mapapautang ko sa inyo na 30,000 Pero bigyan na lang kita ng 1,000, yan na lang ho, pamasahin nyo po. Wala na ho yan. No strings attached po. Ganun na lang ho. Kaysa magkakasamaan ho tayo, pautang naman. Pagkatapos, wala nang pansinan. Marami hong nangyayari sa mga iba-ibang churches ng ganyan. Kaya kung maaaring umiwas ho sa pangungutang, gawin po natin, kapatid. Hindi po kami free sa pangungutang. Ang mga inuutangan po namin, credit card, BDO Bank, may utang ho kami dyan sa BDO. Malaki, nag-expand po kami ng law firm po nila. Malaki ho utang namin, kapatid. Pero awa naman ng Diyos, dahil pumapasok yung kliyente, nababayaran. Ilan na ho yung empleyado nila ho. Meron ako mga nakikita ko dati dito, nagtsatsaga ho, nagtitinda ng kung ano-ano. Ngayon, ang laki na nung kumpanya, kapatid. Sinusunod kasi nila ito pong mga pinag-aaralan natin ngayon. Nagtitipid yan, masinop yan, nangungutang yan, pero yung kanilang pinangutang ho, pinaiikot nila para nababayaran po nila. Pwede naman ho nangungutang ho kung ginagamit sa negosyo at hindi ho malaki ang patubo. Meron ho sa amin dati, kilala nung bata ako, ang tawag namin si Amigo. Ewan ko ho kung nakilala niyo po si Amigo. Amigo! Bakit to? Ano po negosyo ni Amigo? 5-6. Pero lahat na nangungutang doon, nababaon talaga, kapatid. Malaki yung patubo ho ni Amigo At talaga ho yun, ewan ko ba, bakit ganun ho yung mga Bombay, talagang matsyagahong maningil yun, kapatid. Talagang tsatsagain ka ho nun. Sa utangan na ho, wala naman dimandahan kasi sa utangan, kapatid pero kukulitin ka ho nun. Kaya ho, pag nangutang kayo online, mumurahin kayo talaga, makapagbayad lang kayo, kapatid. No? Pastor, talagang wala na akong ibabayad kahit pautal-utal po, konti-konti po, pautay-utay, bigyan nyo ho, kapatid. Para hindi ho masira yung pangalang iniingatan natin bilang kapatid po sa Peace of Harvest Christian Ministry. Ulitin ko po, hindi po masamang mangutang. Pero sabi ng Bible, sana wag kayong magkautang ng ano paman sa kanino paman. At doon naman po sa mga nagpapautang, mga kapatid, kung tinatry naman ho yung best, talagang walang-wala Huwag nyo naman ho i-chismis kasi may mga gano'n nagpapautang. Ay, alam mo ba si ganito, ang laki inutang sa akin? Huwag gano'n, kapatid.
nandito na tayo sa pagkakataong binabago na ng Diyos ang church na ito. Kaya kung nautangan kayo, quiet na lang po kayo. Alam niyo ho ba mga kapatid, ito lang ho biglang nag-flash sa mind ko Sabi po ng Kawikaan 19:17, Proverbs 19:17, ang nagpapautang po sa mahirap, nagpapautang sa Diyos. Can we say amen? Mayaman ka, nagpautang ka sa mahirap, hindi ka na kayang bayaran ng mahirap. Ang Diyos ho ang magbabayad sa inyo. Can we say amen? Ganun ho yun Kaya pag hindi na ho talaga makabayad, nakita nyo, pagpag na nga yung kinakain ho Sige na, okay na ho. Si Lord naman ang magbabayad sa inyo. Usually ho, yung mga ganun, mapagparaya, ano pong bayad ng Diyos? Unang-una ho, mahabang buhay. Nasa Kawikaan ho yun Yung mabait sa mahirap, humahaba buhay. Pangalawa ho, kung ikaw po ay mabait, lalong-lalo na sa nangangailangan, malapit ho ang Diyos sa puso po ninyo. Kaya po, may tinuturo ang Diyos when it comes po sa pag-utang ng pananalapi. Ika-apat, tignan ho natin, yung pong pagpapalago sa pananalapi, ito po, karunungan kay Haring Solomon. Ang ganda. Sabi po ng Mangangaral 11:2, hatiin ninyo sa 7 o sa 8 ang kalakal mo. Ano ba ang business ninyo, pastor? Ay, may palayan. Halimbawa, may palayan kami. Binagyo, wasak, lahat. Lalong-lalo na, papasok na yung tag-ulan, Alam niyo ho, yung mga palay, yung mga sako-sakong palay, pag nabasa ho yan, sira na yan, aamagin na ho yan. Nag-venture ka, hindi lang naman ho yun yung inyo pong negosyo O, 1/4 ng negosyo mo, may palayan ka. 1/4 naman, nagbebenta ka ng mga makina, pangkiskis po dun sa palay. May 1/4 kang negosyo naman ho, nag-invest ka sa, alimbawa po, sa kooperatiba. Tapos 1/4 ng negosyo mo naman po, nag-venture ka po sa pangangalaga ng mga baka. Bumagyo, nasira ho yung halamanan. Meron ka pong iba pang uri ng kalakal. Ang tinuturing po dito, we have to diversify. Huwag tayo mag-settle lang na, ako, empleyado lang ako sa UST. No. Huwag kayo, alam niyo po mga kapatid, yung pong aking savings, pinakakalat ko po, katulad ho nung kapatid po ni Sister Marlene, gusto niya magtayo ho ng tindahan, ininvest ko doon, kapatid. Bakit ho? Hindi po kinakailangan sa sweldo nyo lang, tatago nyo sa bangko. May risk yan, pastor. May risk nga, pababayaan ka ba ng Diyos? Can we say amen? Huwag ho kayong matakot magnegosyo, kapatid. O kaya sabihin nyo, baka malugi ho. Hindi ho. Pagkasama mo ang Diyos, pauunlarin ka ng Panginoon. Can we say amen? Hallelujah. Huwag kayong matakot ho. Lahat ho ng mga yumamang tao, nag-take ng risks. Yan, alam nila Arlene yan. Alam nila ho yan. Lahat ho ng pinayaman ng Diyos, nag-take ng risk sa buhay ho yan. Naalala ko po dati, glory kay God, nung kami ho, binasbasan lang namin po yan. Naalala nyo ng pandemic, napakaliit lang ho nakita nyo, parang naiiyak sila. Napakaliit lang ho doon sa may Tanyong binasbasan namin. Ano na ho yung negosyo nila ngayon? Can we say amen? Alam ko, sinusunod ng mga kapatid po yan. Napakasinop nila, inaalagaan nila yung kanilang mga empleyado, nagtitipid din sila, pero hindi sila kuripot. I can vouch po. Glory to God, hindi ko pinupuri po yung mag-asawa na ito. Grabe niya na alagaan ng pastor ng church. Ako na nagsasabi, hindi ko nasasabihin kung paano nila inaalagaan. Nalagaan nila pastor dito, kapatid, kaya ho pinagyayaman ng Diyos yan. Nagdi-diversify pa. Ibig sabihin pinalalago ng pinalalago ng pinalalago ng pinalalago. Kasi kung hindi mo kasama ang Diyos sa negosyo, babagsak yan. Pero kung marunong ka magparangal, marunong ka hong kumilala sa Diyos, i-increase palalo ho ng Panginoong Diyos. Kaya ang sabi po dito, hatiin nyo sa 7 o sa 8 ang kalakal mo, sapagkat di mo masisiguro kung ano ang kasamaang mangyayari sa mundo. Halimbawa po ako, teacher po ako, hindi ko naman ho alam kung kailan ako biglang na-stroke, hindi ho ba kapatid? Halimbawa lang pinananalangin ko, wag naman. Pero hindi ko hawak yung buhay ko, bigla ako na-stroke. Makakapagturo pa ho ba ako? Hindi na. And that will be the end of my career. Nakapag-branch out pala si pastor sa iba-ibang negosyo Nakabili siya halimbawa ho ng mga paupahan niya. Pagkatapos, meron pa silang tindahan ng feeds. Nakagawa pa siya ng koprahan.
kahit na medyo na-paralyze na si pastor, pumupunta siya sa lugar na yon, nakakakuha siya ngayon ng extra earning niya, kahit na-stroke na po siya. Huwag naman sanang loobin ng Diyos. Alam ko po nilalagay ko sa buhay ko, hindi ko kasi alam ang mangyayari bukas Kaya po pag ako natulog, Lord, pwede po akong mamatay, pwede po akong ma-stroke, Panginoon, pwede pong maaksidente, kahabagan niyo po ako, tas iiyak na ako. Ano napapansin ko po, pag ganun kababa yung loob mo, hindi ka maaaksidente, hindi ka magkakasakit, hindi ka mamamatay ng biglaan. In-acknowledge mo kasi na pwedeng kunin ng Diyos sa iyo lahat-lahat. Sabi po doon po sa Lucas 12:19, hindi ko makakalimutan yung verse na yun sabi ng mayaman, wala na akong dapat pang gawin dahil punong-puno na yung sisidlan ko. Kakain na lamang ako, iinom na lang ako, magpapakasaya-saya na lamang ako. Sabi ng Panginoon, oy, hangal, mamayang gabi kukunin ko na buhay mo. That should not be the attitude. Dapat to attitude natin, Lord, pinagpapala nyo kami, pero anytime pwede pong mawala. Yung mga realization po, pinagpapala mo yung asawa ko, nagmamaneho siya papunta po ng Nueva Ecija. Sabay pa kami, nakasakay pa ako ng eroplano papunta ng Cebu, biglang nag-crash, biglang na-aksidente siya, patay kaming dalawa. Pwede ho yun, kapatid. But you have to acknowledge God. Lord, babiyahe yung misis ko. At naririto po yung mga prayer warriors, Lord, kahabagan niyo po sana pamilya po ni Pastor Archie. Nakasakay po ako sa eroplano, sabi ko, Lord, anytime bumagsak po ito, nasa sayo na po yung kaluluwa ko. I commit my spirit. Pagising ko sa eroplano, bumaba. Ay, thank you, Lord. Ibig sabihin, kalooban pa ng Diyos na mabuhay ka pa. Amen po ba yon? Pero pag nagmalaki ho tayo, ay nako, yayaman kami na ganito, ganyan. Mamaya sabihin ng Lord po sa inyo, hangal, mamayang gabi, babawian na kita ng buhay. Buti na lamang po, tinuturo sa atin yung wisdom ng ganun, Kaya po tayo, alam po natin yung pagkukunan natin, Do not rely on your salary alone. Kaya nga yung kapatid natin, example dito sa church, nagbibenta ng merienda, naghahatid ng lalamove po. Pagkatapos, alam ko may mga iba pang mga racket o mga negosyo, hindi sila hirap sa salapi. Because they are able to make both ends meet. Mahalaga ho yun. Panlima, tignan nga ho natin kapatid, pinagyaman ka naman ng Lord. Inangat ka sa kalalagayan. Nag-diversify ka sa iba-ibang mga negosyo. Ang sabi po dito sa Kawikaan 11:25, ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay. At ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Yun pong mga kapatid nating pinagyaman ng Diyos dito. Ito po nakita ko po, pinag-aaralan kong mabuti. Una sa lahat napaka-generous ho sa church. Napaka-generous po. Ako po, hindi po ako humihingi po pag ako nag-a-abroad, wala ko sinasabi na bigyan niyo po ako. Minsan lalabas na lang ako dyan, Pastor, pamasahin niyo po o kaya pambili niyo lang ng kung anong kailangan niyo roon. At hindi po ako nabibigla kung bakit napakayaman po nila, kapatid. Because deep in their hearts, they are very generous. Hindi lang sa pastor, pati po sa church. Kilala ko ni Lord yan. Ay, naku, Pastor, kailangan na nating bumili ng aircon Di siyempre pinagplanuhan, magkano yung aircon, ganyan. Bigla ka na lang makakarinig, glory to God. Pastor, may magdodonate na ng aircon. Hallelujah! Bakit sila ganun ka-generous? Tignan nyo po, pag pumunta kayo sa bahay nila, mansion, kapatid. Bakit ganun? Yung attitude po ng tinuturo natin, nilalakaran po nila. Ulitin ko ang taong matulungin, sasagana po ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Minsan may nagsabi po sa akin, Pastor, hindi na kayo kailangan tulungan Kasi ina-announce nyo naman, nakikita naman namin nakasasakyan naman kayo. Kaya hindi na dapat tulungan. May prinsipyo ang Biblia Ito nung pandemic tinuro ko po ito. Magalit na ako magalit sa akin, pero babasahin ko sa inyo yung prinsipyo po ng Biblia. Ang sabi po dito sa Biblia, naghasik kami ng mga pagpapalang espiritual sa inyo,
Malaking bagay ba naman kung umani kami ng mga material na pakinabang mula sa inyo? Si Pablo ho nagsasabi nito. Sabi po ng iba, hindi pastor, pag mayaman na yung pastor, hindi na kinakailangan hong tulungan. Okay ho yun. Pero sa akin, hindi ko pwedeng gawin ho yun. Yung mga iba hong pastor na medyo tutulungan ko at nararamdaman ko po yung pag-angat ng buhay dahil tumutulong din po kami sa iba. Kasi napakahirap po nun nasasabihin natin, mayaman na yung pastor ho na yan Hindi pwedeng bakliin ho ang salita ho ng Diyos. Yung naghahasik na mga pagpapalang espiritual, malaki ba naman ho kung kami po'y umani naman ng mga pagpapalang material? Sinabi po ni Pablo, kung ang church ho, lumalaki na ho yung koleksyon, nakakalimutan ho ba natin ibalik na sa dati ho? Nakakasalita ako ng ganito dahil mahal ko kayo at sinasabi ko yung totoo. Pag ang pastor ho, takot sa inyo, hindi ho sasabihin ho yan. Pero harap-harapan sinasabi ko po, baka naman managot tayo sa Diyos. Lumalago na ho yung kinikita ng church natin, pero ang bigay natin ho sa mga manggagawa ng church na ito, parang pulubi pa rin. Ayan. Hindi kayo natatakot, pastor. Sawa na ako matakot sa kapwa ko, kapatid. Natatakot na lang ako sa Diyos. Kaya maski ho sa Marbal, marami pong nagagalit sa akin doon. Sorry ho talagang sinabi ko sa kanila, kahit nasabihin nila, si pastor masakit magsalita. Sabi ko ho talaga, pinaralangan natin si Doktora Solweta, sana wag nating kalimutang bayaran din lahat ng inutang natin kay Doktora. Gumano yung mga mukha ng pastor sa akin Kasi marami pong nangutang kay Doktora doon, di na binayaran ho. Tapos pararangalan natin, bayaran ho natin. Kahit mayaman si Doktora ho, utang natin yon. Ibalik natin sa kanya kung ano po yung ating inutang. Kasi hindi ko makokonsensya ho yun, kapatid, bilang Kristiyano. Kaya siguro alam po ng Diyos, alam ni Doktora, hindi ko sinamantala ang pagiging pastor ko. Hindi po kami nangutang kay Doktora kahit kailan. Papasalamat po ako sa Panginoon Diyos. Pag nagpapagamot po kami rito, nagbabayad po kami. Kahit na sinasabi ni Dok, hindi, wag na pastor. Hindi, Doktora, negosyo niyo po yan. Kailangan ho, bayaran po kayo. Kaya ho, ituturo ko sa inyo ang lahat ng katotohanan po na ito. Mga kapatid, hindi ko po tinuturo na umibig kayo sa salapi. Bilang pangwakas, sabi po ni Pablo kay Timoteo, sapagkat ang pag-ibig po sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasa sadlak sa maraming kapigatian. Ang sinasabi ko po ang pera ay mahalaga, pero wag nating iibigin ang pera. Diyos ang ibigin natin. Pero mangarap po tayo, pagpalain ng Lord ang negosyo natin, ma-promote tayo sa trabaho, lumaganap ang mga negosyo po natin, sapagkat nakakatiyak po tayo, ang salapi po'y gagamitin ng Diyos para siya po'y maparangalan sa buhay na ito at sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, tayo po'y tumayo lahat. Pwede ho ba nating palakpakan po ang Diyos? Praise God. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, ang karunungan mo ay hindi lamang pangkalangitan, kung hindi itinuturo niyo po ang mga praktikal na bagay, lalong-lalo na sa araw-araw na aming ginagawa. Napakahalaga po ng salapi, Panginoong Ama. Ultimo po ang pagpapa-ospital namin, ultimo, Panginoon, ang bigas na kakainin namin, ang gasolina ho na gagamitin namin sa sasakyan, ang pamasahe, ang lahat po, nakadepende po sa pananalapi. Kaya nga ho, binibigyan niyo po kami ng mga karunungan ngayong umaga na ito. Sabi po ng aklat ng mga ngaral, doon po sa 10:19, ang kasiyahan ng pagkain at gayon din ng inumin, ang lahat ng ito po ay dulot ng salapi. These are the basic necessities in life. Kaya Panginoong Diyos, tinuturuan niyo po kaming maging matipid, tinuturuan niyo po kami na maging masinop, nang hindi po kami nagdaramot sa kapwa namin, Panginoon. Tinuturuan niyo po kami, Panginoon, na wag pong mangutang kung kinakailangan at kung nakapangutang po, bayaran po kahit pautay-utay, Panginoong Diyos, upang hindi masira
ang mga pangalang pinangahawakan namin. Gayon din naman po, Panginoong Ama, nagpapasalamat po kami dahil tinuturo niyo po na maging mapagbigay po kami. Hindi po dahil may kaya ng isang tao, hindi na po kami magbibigay, maging mapanuri kami, Panginoon, at maging pantay po ang pagtingin namin, Panginoong Ama. The more na binebless niyo po ang church na ito, the more po na dapat maging open po ang puso namin sa lahat po ng mga pagpapalang tinatanggap namin na ito. Nagpapasalamat po kami. Wala kaming problema po, Panginoon, sa financial condition ng church. Wala kaming problema po, maging sa aming anniversary po, marami kaming kakainin, Panginoong Ama, at ito'y hatid po ng mga aral na ito. Ngunit huwag niyo pong hayaan na kami po'y umibig sa salapi. Gaya ng sinasabi niyo po, ang pag-ibig po sa salapi ay nagiging ugat ng lahat ng uri po ng kasamaan. Gawin niyo lamang po, Panginoong Ama, na malinis pong pinagkukuhanan namin ng salapi. Pagyamanin niyo po kami dahil masipag kami sa mga negosyo, sa mga trabaho po namin, upang kami po ay maging karispe-respeto, Panginoong Ama, mataas ang pagtingin ng tao, at patuloy, Panginoon, matitignan namin sa mata ang bawat isa po, dahil alam namin, Panginoong Ama, nagawa namin po ang pinaka-the best para sa iyong kaharian. Muli, Ama, maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang Peace of Harvest, pagpalain niyo po ang Puray Christian Church, ang lahat ng ito'y binabalik po namin. In Jesus' mighty name we pray po. Amen and amen. Parangal po sa Diyos. Hallelujah. upang atin pong alalahanin ang kabutihan ng ating Panginoon. Ngayon po ay unang linggo po ng buwan ng Hunyo. Half year na po tayo, ang bilis po ng panahon, at palagi nating inaalaala po yung pong ginawa pong sakripisyo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito po'y may kalakip na kagalingan. Kaya sana mga kapatid, we have to be very serious, lalo na sa ordinansa na ito sa church. Kasi ilang beses ko na po nasaksihan, yun pong may trangkaso, talagang gumaling, yun pong may mga sakit po sa rayuma, after nun, nagpatuto, umiiyak po, pinagaling kami ng Panginoon, kasi nanampalataya kaming gagaling kami. Sa umaga po na ito, may hatid pong kagalingan ng Diyos. Ngunit bilang paalaala, sabi ng ating Panginoong Diyos, kailangan isuko natin lahat ng ating nagawang mga kasalanan.
Isuko po natin ang lahat po ng ating nagawang mga galit po sa puso, masasamang pananalita, at lahat po ng mga masasamang budhi. At bilang pasimula po nito, inaaniyahan ko po na tayo po'y manahimik po ng mga ilang segundo po at atin pong kausapin ng Diyos bilang paghingi po ng kapatawaran sa lahat po ng ating nagawang kasalanan. Purihin ka, Panginoong Diyos. Praise God, praise God. Hallelujah, hallelujah, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa paghuhugas niyo po sa lahat po ng amin pong kasalanan, sa isip, sa salita, sa gawa, lahat ng nilakaran, maging ang pamumusong namin, o kaya po, Panginoong Diyos, ang lahat po ng pagsalangsang namin sa banal mong kautusan. Forgive us, Father, right now with the holy and precious blood of the Lord Jesus Christ. Kaya, Panginoon, alalahanin niyo po kami ngayon sa banal na gawain na ito. Ano man po mga kahinaan, financial, spiritual, emotional. Lord, we believe that you are going to heal us right now at pinasasalamatan ka po namin dahil po sa pagtigis ng dugo ni Jesus, kami po ngayon ay nagkaroon ng kapatawaran sa lahat po ng aming nagawang pagkakasala. Purihin ka, Panginoong Jesus. Mga kapatid, sama-sama po nating hawakan ng tinapay. Purihin ka, dakil at mapagpalang Diyos. Sabi po ng kasulatan, habang sila'y kumakain, ay dumampot si Jesus ng tinapay. At matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay niya sa kanyang mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kainin, sapagkat ito ang aking katawan. Purihin ka, Panginoong Jesus, sabay-sabay po natin kainin. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Ngayon naman po, hawakan po natin ang atin pong mga saro. 2,000 years ago in the cross of Calvary, si Jesus po ay nagtigis ng kanyang banal na dugo. At ang sabi po ng kasulatan, kung hindi tumigis ang dugo ni Jesus, hindi tayo mapapatawad sa lahat ng ating nagawa mga pagkakamali. Kaya mga kapatid, papurihan natin ang Ama, dakilain natin si Jesus, walang hanggang pasasalamat po sa kanyang santo at banal na Espiritu. Sabi ng kasulatan, pagkatapos ay dumampot din siya ng saro at nagpasalamat sa Diyos at iyon ay ibinigay niya sa kanila. At sinabi ni Jesus sa kanila, kayong lahat ay uminom dito sapagkat ito ang aking sariling dugo na katibayan ng aking pag-ibig sa bawat isa. Ito ang aking dugong binubuhos para sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng sangkatauhan. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sabay-sabay po nating inumin. Hallelujah, hallelujah. Praise God. O dakilat mapagpalang Diyos, maraming salamat sa kagalingan. Ang pinakamataas na papurit pagdakila ay tanging sa iyo lamang sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoong Diyos. Salamat. Purihin po ang Panginoon at ngayon naman po dadako po tayo sa ating pagbibigay ng ating kaloob para po sa ating simbahan. Tinatawagan ko po si Brother Boy de los Reyes para pangunahan po tayo sa panalangin. Sige po, ihanda na po natin ang ating mga kaloob. Yes, Father God, magpapasalamat po kami sa umagang ito, O Lord. At binigyan niyo naman po kami ng pagkakataon upang magbalik po ng aming po mga ikapo, ng mga blessings punta sa inyo, O Lord. Lord, nagpapasalamat po kami sa lahat po ng patuloy ninyong blessings sa bawat isa. Pagpapagaling po, O Lord, sa aming mga sakit karamdaman, O Lord. At ganoon din po, O Lord, sa patuloy po ninyong pagdidirect sa aming mga buhay araw-araw. Lord, panalangin po namin na
aming mga kapatid po na wala pa po trabaho, ay bigyan niyo po sila ng magiging trabaho, O Lord, para po makapagbigay din ang kanilang papuri at blessing sa inyo, O Lord. Panalangin din po namin, O Lord, na ang lahat po ng aming mga blessings ay patuloy po magamit sa pagpapalago po ng inyong bahay-sambahan, sa pagpapalago po at pagpapahatid ng mabuting balita sa aming mga kapatid. Ito ang aming samang dalangin sa mataas na pangalan ng anak ko si Yesu Cristo at lahat pa yung sabi. Amen and amen. Amen. Sa pagsikat ng araw, mukha mo ang natatanaw. Pag-ibig mo ang nararamdaman. Sa pagsapit ng dilim, tanging ikaw pa rin ang kaganapan para sa amin. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus. Di ka nagbabago sa buhay kong ito. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus. Di ka nagbabago mula ngayon at magpakailanman. Biyaya mo'y tapat, Panginoong Jesus. Di ka nagbabago sa buhay kong ito. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus. Di ka nagbabago mula ngayon at magpakailanman. Amen po rin ang Panginoon. At ngayon naman po, dadako po tayo sa ating mga pagbati sa ating mga kapatid na magdiriwang ng kaarawan simula po sa araw na ito hanggang sa paparating na Sabado. June 4 po, birthday po ng ating kapatid, si Brother Rupo Bacani. At sa June 5 naman po, si Brother Francis Dumaran. June 6, si Sister Crisel Ann Bermiso. June 7 naman po, si Brother CJ Gutierrez. Ayan po rin po ang Panginoon. Naririto po ba ang ating mga kapatiran na magdiriwang ng kaarawan? Sige po, tinatawagan po dito sa harapan para po maipanalangin. At gayon din po, ipapanalangin din po natin ang ating kapatid na si Brother Ernesto Ordinario para po sa Traveling Mercy kasi siya po ay babiyahe papuntang Ireland. Ayan. Sige po, extend po natin ang ating kamay sa ating mga kapatid. Hallelujah. Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa mga kapatid po namin na magdiriwang po ng kaarawan sa paparating na linggo. Maraming salamat sa buong taon na nagdaan sa kanilang buhay na patuloy, Lord, na sila po ay inyong iningatan at patuloy, Lord, na binibigyan na maayos ang pangangatawan at kalusugan. Panalangin po namin, Panginoon, sa marami pang taon ay pagkakaloob niyo po sa kanila. Bigyan niyo po sila ng maayos sa pangangatawan at kalusugan. Patuloy, Lord, na gamitin niyo po sila ang pagpapala sa kanilang mga pamilya, Panginoon. At patuloy, Lord, na i-bless mo po sila, Panginoon, at maging isang buhay na patotoo sa iyong ministeryo. Sa pangalan ni Jesus. Gayon din po, Panginoon, pinag-pray din po namin si Brother Ernesto sa kanyang pagbiyahe patungong Ireland. We pray, Lord, yung hedge of protection mo, yung traveling mercy, Panginoon, sa kanyang pag-alis, makarating po siya sa bansang Ireland, Panginoon, nang nasa maayos sa kalagayan. At gayon din, Panginoon, ang kanyang pamilya na pansamantalang iiwan dito sa Pilipinas, ingatan mo rin po sila.
Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. And happy birthday po. Purihin ang Panginoon. Muli, paalala po, inimbitahan po ang bawat isa sa ating Bible study na ginaganap every Wednesday, 7 p.m. po iyan, sa pamagitan po ng ating Facebook page. So online po ang ating Bible study. At sa ating prayer meeting naman po, meron po tayong ginaganap na prayer meeting every day. Ito po yung ating dawn prayer. Tuwing alas 5 po ng umaga po iyan hanggang alas 6. At sa atin namang night of prayer, tuwing Biyernes, Sabado at Lunes po, alas 8 po iyan ng gabi. Para po maka-join po tayo doon, meron pong link or magjo-join lang po kayo doon sa video call ng ating Facebook Messenger. So, kung wala na pong iba pang announcement, muli tinatawagan po natin si Pastor Archie para po sa closing prayer and benediction. Meron pong meeting ang atin pong mga elders mamaya in preparation po for our 32nd anniversary. Huwag kayong mawawala po ng June 16 at tayo po ay maraming mga sorpresa at maraming programa po nakalaan. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Purihin ka. Hallelujah, hallelujah. Ama namin na makapangyarihan sa lahat, patuloy nagpapasalamat po kami sapagkat hindi lamang po sa larangang espiritual, pinapanday at pinapatatag ninyo ang amin pong nilalakaran, maski po sa araw-araw, pinapakita nyo po sa amin ang kahalagahan po ng pananalapi, maging masinop po kami, maging matipid at maayos po, paghandaan namin ang kinabukasan, Panginoong Ama. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa amin pong pag-iingat, natataglayin po sa pag-uwi namin. Iningatan nyo kami kanina, Panginoong Ama, pagsakay po namin ng amin pong sasakyan, mga jeep, tricycle, naglakad kami papunta rito nang iningatan nyo po. Kahilingan po namin, Panginoon, samahan po muli kami ng inyong mga anghel upang makauwi po kami ng mapayapa, maayon, sa lahat ng papasyal, kakain sa labas, o kaya po may ibang pupuntahan, samahan nawa kami ng inyong pong santo at banal na Espiritu. At sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, at gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, na pakikipisan po at ng karunungan ng santo at banal na Espiritu, iniiwan ko po ang lahat ng pananalita at mga blessings na iniwan po ni Moses sa mga Israelita. Pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. At gaya po ng sabi ni Haring David, doon po sa aklat ng awit 23:6, surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama, sa iyo lamang pinakamataas na kapurihan. Ito po ang aming pagsusumamot panalangin sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Amen. Purihin ang Panginoon. Isa na naman pong matagumpay na gawain dahil kasama natin ang Diyos. Tunay nga na ang biyaya ng Diyos ay sapat sa bawat isa sa atin. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pagsikat ng araw, mukha mo ang natatanaw, pag-ibig mo ang nararamdaman. At sa pagsapit ng dilim, tanging ikaw pa rin ang kaganapan para sa akin. Biyaya mo'y sapat, biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus, di ka nagbabago sa buhay kong ito. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus, di ka nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Purihin ang Panginoon, isang mapagpalang tanghali po sa bawat isa sa atin. Magkita-kita po tayo sa susunod na gawain ng ating Panginoon.
Sa pagsikat ng araw, mukha mo ang natatanaw. Pag-ibig mo ang nararamdaman. At sa pagsapit ng dilim, tanging ikaw pa rin ang kaganapan para sa akin. Biyaya mo'y sapat, biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus. Di ka nagbabago sa buhay kong ito. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus. Di ka nagbabago mula ngayon at magpakailanman. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus. Di ka nagbabago sa buhay kong ito. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus. Di ka nagbabago ngayon at magpakailanman. Amen. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Magkita-kita po tayo sa susunod na linggo ang gawain nating Panginoon. God bless us all.